Sa gitna ng malawak na gubat na matatagpuan sa labas ng kaharian ng Albania ay ang binatang nakagapos sa puno ng higera. Kita sa mukha ng binata ang kalunos-lunos na damdamin na tila ba'y pasakit sa kanya ng tadhana. Diyos ko! Ba't ganito ang tadhana? Tila'y puro pasakit ang aking nadarama. Mahal kong Laura, asan ka na ba? Kay Conde Adolfo ka na ba talaga? Kung ito ang aking tadhana, ito'y aking tatanggapin ang bukal sa aking loob. Biglang nanumbalik sa gunita ng binata ang ilang bahagi ng lumipas. Florante, ang bawat sandaling hindi ko kapiling ay katumbas ng maraming taon sa akin. Huwag kang mag-alala, giliw kong Laura. Ang pagmamahal ko sa iyo ay walang maliw. Florante, nakita ang bulaklak para mapasaya kita. Maraming salamat. Inihahalin tulad kita sa kagandahan ng mga bulaklak na ito. Florante, na ito ang espada. Gamitin mo yan sa pakikidigma. Huwag kang mag-alala, mahal kong Laura. Hindi ako mapapahamak sa aking pakikidigma. Kataon namin sa gubat dungyaon ay napadako si Aladdin, na isang morong taga-Persya na anak ni Sultan Ali Adab na dahil sa sama ng loob sa kanyang ama sa pagkakaagaw sa pag-ibig ng kanyang kasintahan ay umalis sa sariling bayan. Clarida, bakit mo ako pinagpalit sa aking ama? Sa dami ng pwedeng umagaw sa iyo, ang ama ko pa na iginagalang. Tapos na ang pagmamahalan natin. Ngunit, patuloy na pumapatak ang bawat sandaling tayo magkasama. Sa ngayon paalam na, ngunit may iniwang kang puwang sa aking puso. Ano ang tunog na iyon? Nagsa Apollo man din ang Henero na inusig ng taga ang dalawang leon na naturan. Umamo ang mga leon at umalis. Florante! Florante, gising! Ikay isang moro. Hindi ako makapaniwala na isang moro ang makapagliligtas sa akin. Oo nga, isa akong moro. Ngunit ako'y may puso at damdamin rin. Huwag kang matakot at ikaya alagaan ko. Napansin ko sa iyong pananamit na ikaw ay taga-Albania. At ako naman ay Persiano. Napansin ko na ikaw ay taga-Albania. At ako naman ay isang Persiano. Kahit ang bayan mo ay kaaway ng aming bayan, ituturing pa rin kitang isang katuto. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Kung ako yung hindi nailigtas ay malamang nasa tiyan na ako ng mga leon. Walang anuman. Sino pa ba ang magtutulungan kundi rin tayong pagkaparehong sawing palad? Dito ka muna magpahinga, kaibigan. Magdamag kita nga alalayan. Maraming salamat, Aladdin. Hindi ka natulog? Oo, para mabantayan kita sa gubat na ito. Alam mo naman ang marami ang mababangis na hayop. Maraming salamat. Isa kang mabuting kaibigan. Paano ba kita mapapasalamatan? Tiwala ka sa akin. Sadyang pinili ko ang gumawa ng mabuti. Ngunit, ikay nagtanong at ako rin ay lubusang nalilito. Ikwento mo sa akin kung paano ka nagkaganito. Sasalaysay ko sa iyo ang aking buhay. Mula sa aking kamusmusan. Ako si Florante, taga-Albania. Anak ako nila Duke Preseo at Prinsesa Floresca. Ang aking ina ay anak ng hari ng kahariang Crotona. At ang aking ama ay tagapayo ng hari ng kahariang Albania. At isinalaysay na niya ang kanyang buhay. Noong musmus pa lamang si Florante ay ikwento ng kanyang ina na siya ay muntikan na madagit ng buitre. Buti na lamang ay nandiyan ang kanyang pinsan na si Menalipo. Aking anak, mabutit na sa mabuti kang kalagayan. Salamat na lamang at nandito kami, Menalipo. Kundi malamang napahamak na ang aking anak.
Halika't dalhin natin siya sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa wastong gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan. Napagtento ng kanyang ama na si Duke Burseo na siya ay pag-aralin sa Athena. Florante anak, kailangan mo mag-aral sa Atenas upang masang iyong kakayahan at kaalaman. Ngunit paano ang aking ina? Batid ko ang pagmamahal ng inuukol ng iyong ina. Ngunit kung tayo'y patayangay sa kalungkutan sanhin ng ating paglalayo ay hindi mo matatagpuan ng tagumpay. Iyan ang dahilan kung kaya't dapat lamang napagtiisan ng lahat. Ang kapangyarihan ng luha ay dapat iwalang kabuluhan. 11 taong gulang si Florante nang pumasok sa Atenas. Si Atenor ang kanyang guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo, anak ni Conde Sileno, huwaran sa kabaitan sa kaklase. Ngunit sila ay hindi naging malapit sa isa't isa. Pagkaraan ng 6 na taon ay natuto si Florante ng astrolohiya, matematika at filosofiya. Ang ating paaralan ay magkakaroon ng pagsadula hango sa buhay ni Reyna Yucatán. Florante, papel ni Eteocles ang iyong gagampanan. Katauhan naman ni Reyna Yucatán ang gagampanan ni Menandro. O dapat ang naging Eteocles. Ngunit ang napili ay si Florante. Hindi ba nakikita ni Maestro Atenor na ako ang mas mahusay kaysa sa lalaking iyon? Gaganap ang aking pagiganti. Maghintay ka na lamang, Florante. Mga Ginoo, ipagpaumanhin niyo po ang aking pag-abala, ngunit may ipinadala na sulat si Duke Briseo para kay Florante, na ito ang liham. Iyan ang katotohanan, anak. Pumanaw na ang iyong ina. Hindi ko na ito ipinaalam sa iyo noon upang huwag ka masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duke Burseo. Wala ng aking ina, o mahapaging langit. Ina, bakit hindi mo na ako inintay? Hindi ba't sabi ko sa iyo ako'y magbabalik upang hantugan ka ng aking tagumpay? Lakasan mo ang iyong loob, Florante. Huwag masyadong malumbay, Florante. Hindi nakakatulong sa katawan mo ang kalungkutan. Salamat sa iyong paalala, Menandro. Isa kang dakilang kaibigan.